Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Dating Congressman Zaldico, wala na sa Czech Republic ayon sa Department of Justice. Vice President Sara Duterte, bibigyan ng lahat ng pagkakataon kung dadalo sa huling impeachment proceedings ng Justice Committee. Nasusunog na sanitary landfill, muling ininspeksyon ng DPWH, DENR at Navotas LGU kasama ang mga eksperto mula sa Japan. Sa MBC TV correspondents, pedestrian, nabangga ng motorsiklo, 3 sugatan sa Hermosa, Bataan. Sa MBC TV Sports, Gilas Women at Men 3x3 team pasok sa quarterfinals ng Asian Beach Games. At sa Showbiz Spotted, Mati Hunyosa, diretso Grand Finals na matapos muling makakuha ng Golden Buzzer. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Wala na sa kustodiya ng Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ilang linggo matapos anunsyohin na ito'y naharang sa naturang bansa. Ayon sa Department of Justice o DOJ, walang idinetali ang Czech Republic kung nasaan na si Ko, pero ito raw ay nananatili sa Schengen area. Habang sa eksklusibong panayam, sinabi ni Attorney Harry Roque na kailangan ng pinayuhan si Ko na kumuha ng asylum. Una sa balita, si Dustin Bayog. Matapos ang 2 linggong pag-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si dating Ako Bicol Representative Zaldico, ay inanunsyo naman ni Department of Justice o DOJ Acting Secretary Frederick Vida na wala na sa kustodiya ng Czech Republic ang dating kongresista. Ito ang binahagi ni Vida sa isang press briefing sa Prague upang sana pag-aralan ng legal options ng Pilipinas upang mapauwi si Ko sa bansa. Ayon sa kalihim, bagaman wala na sa kustodiya, ay nananatili si Ko sa Schengen area pero hindi na binigyan ng Czech Republic kung saan ito dumaan palabas ng bansa dahil umano sa data privacy provisions. Ang Schengen area ay binubuo ng 25 bansa na miyembro ng European Union at 4 na non-EU member countries. Una nito, dismayado na rin si Vida sa naging pagpupulong nila sa pagitan ng Czech authorities para sana sa impormasyon tungkol kay Ko. Sa ngayon, hindi raw uwi ng bansa si Vida na walang mapapala dahil magsasagawa pa rin daw sila ng mahakbang upang klaruin ang status ni Ko sa bansa at tuluyan nito mapawi sa Pilipinas. Samantala sa eksklusibong panayam kay Attorney Harry Roque, sinabi nito na nagkakausap na sila ni Ko kahit pa pumutok na ang balita na ito ay nahuli na sa Prague. Ayon kay Roque, pinalahanan nito si Ko na kumuha ng asylum protection. Palagi ko siyang pinapaalalahanan na kinakailangan kumuha siya ng asylum dahil yan ang ultimate protection, no? Maraming napapabalita na meron siyang golden visa, meron siyang second passport, pero sabi ko lahat yan ay hindi makakapagbigay protection sa kanya kapag gumalaw ang gobyerno, no? Tanging pagiging asylum seeker lamang ang magbibigay ng ganyang protection. Mababati na nag-apply si Roque ng asylum sa the Netherlands kung saan sinabi ni dating DOJ Secretary Boying Rebulla na ito ay hindi pinagbigyan. Samantala naharap si Ko sa kasong graft at malversation of public funds dahil umano sa koneksyon sa Ghost Flood Control Project sa Nawan Oriental, Mindoro. Disyembre nakarang taon na makansel ang kanyang passport matapos ilabas na Sandigan Bayan ang arrest warrant at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naiuwi sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Representative Terry Ridon na mababasura ang inihaing kaso ni Attorney Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte laban sa ilang opisyal ng BSP, AMLAC at ilang kongresista. Ayon kay Ridon, sakop ng konstitusyon na ang pagsabina ng House Justice Committee sa financial transactions ng mag-asawa at talakayin ito sa pagdinig. Ang iba pang mga detalye sa report ni Jackie Resho.
Inaasahan ni Congressman Terry Ridon na mababasura ng piskalya ang inihaing reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio laban sa ilang opisyal ng gobyerno kaugnay ng umano'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni Ridon na walang batayan ng naturang reklamo laban kina BSP Governor Eli Remolona Jr., AMLAC Executive Director Ronel Benaventura, House Justice Committee Chair Jervel Luistro at iba pang mga kongresista. Giit ni Ridon na naayon sa konstitusyon ng Pilipinas ang sabpina ng komite sa AMLAC na humiling ng detalye sa umano'y financial transactions ni Carpio na tinalakay sa impeachment proceedings noong April 22. Wala ho yung ka-epekto. Inaasahan na ho nga namin dapat mababasura ho ng piskalya yan sa pinakamagang panahon kasi wala naman humbatayin yung reklamo nila. Ang sabi ho nila, dapat ho may confidentiality, absolute confidentiality, pero hindi ho nabasa ng abogado niya na may susunod pong paragraph doon sa sinasabi nilang confidentiality. Meron pong information exchange sa pagitan po ng mga opisina. Kasi nga, kung yan ho yung magiging posisyon niya, edi wala na ho maimbestigahan ng money laundering. Hindi ho ba? Sa atin po nga mga batas. At again, yung po nga sabpina sa AMLAC, ito po ay hindi nakabatay sa batas. Ito po ay nakabatay sa konstitusyon. Dahil ito po ay nagmumula doon sa kapangyarihan po ng Kongreso na makahingi po ng mga dokumento para sa isang impeachment proceedings. Ayon kay Ridon, naging patunay pa aniya ang inihain nilang kaso na nagkaroon sila ng bank transactions na nagkakahalaga ng bilyones. Well, una ho sa lahat, kung nagkaso ho sila, hindi ho ng perjury, nagkaso ho sila, nagre-reklamo sila, meron daw hong disclosure, edi parang inamin ho nila yung mga bilyon, ano? Di ba? Inamin nila yung 6.77 billion na total transactions ho ng mag-asawa, inamin ho nila yung 4.4 billion na pumasok ho sa mga accounts nila. Inamin ho nila yung 1.5 billion na lumabas ho sa mga accounts nila. Kaya ngayon, ang magiging tanong na ho, saan galing yung billion ng bilyong pera at saan po napunta po yung mga pera na ito. Bukas ang huling impeachment proceedings ng House Committee on Justice kung saan pagbobotohan na rin kung may probable cause para ituloy sa Senado ang impeachment sa Vice Presidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bibigyan muli ng pagkakataon ng House Justice Committee si Vice President Sara Duterte na dumalo sa impeachment hearing at ipaliwanag ang kanyang panig. Ito'y para sa huling pagdinig ng komite bukas kung saan tatalakayin na ang mga binitawang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal. Ang buong detalye, ibabalita ni Milky Regunan. Umaasang ilang miyembro ng House Justice Committee na baka naman magbago pa ang isip ni Vice President Sara Duterte at suwipot sa ikatlo tuling impeachment proceedings bukas. Ay kay Justice Committee Chair Jervil Luistro, gaya naman na unang imbitasyon ng komite, bibigyan ng sapat na pagkakataon at paggalang sa kanyang posisyon sakaling magpaliwanag sa komite ang Vice Presidente sa lahat ng mga alegasyon laban sa kanya. Sabi ni Luistro, ang bilyones na pondong nabulgar sa accounts nila ng mister na si Attorney Manasseh Carpio ay hindi dapat binabalewala at kailangan ng paliwanag. Una rito, sinabi ni Luistro ang isinampang kaso sa Quezon City Prosecutor's Office ni Attorney Carpio ay attempt na itago ang mga impormasyon. Bukas ng huling impeachment proceedings ng komite at ang tatalakayin ay ang death threats umano kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bubuksan din ang selyadong kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng records ng income tax returns na mag-asawang Duterte Carpio. Pagbobotohan na rin kung may probable cause para ituloy na ng Senado na tatayong impeachment court ang impeachment sa Vice Presidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahirap nang ibalik sa dating presyuhan ang mga produktong petrolyo sa kabila ng sunod-sunod na naitatalang rollback. Ito ang pahayag ng Department of Energy o DOE dahil umano sa naiwang pinsala ng tensyon sa Middle East sa mga oil facilities. Ang mga detalye ihahatid ni Kyle Bulyas.
Sa kabila ng magkakasunod na rollback ngayon sa mga produktong petrolyo, sinabi ng Department of Energy na malabo pang maibaba ito sa dating presyohan noong hindi pa umaatake ang US at Israel sa Iran. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ito ay dahil sa iniwang pinsala ng tensyon sa Middle East sa mga pasilidad sa naturang rehiyon. Posible pa rin naman aniya ang rollback sa mga susunod pang linggo, pero nakadepende na umano ito sa magiging development sa pagitan ng US, Israel at Iran. Hindi siya babalik kung paano dati kasi may damage pa yan sa Middle East, yung ports nila, lahat, pati yung mga oil facilities nila. So pero sana wag nang tumaas, no, pero but it's possible na hindi siya babalik sa 55 or mga line of, no. Line of 50s. Kaya mahirap lang, speculative na yan eh. Kaya actually depende yan, hindi naman depende sa mga Pilipino yan, depende yan kung anong gagawin ni Trump doon. Tama. Sa Middle East, Sinabi rin ni Garin na hanggat umiiral pa ang National Energy Emergency, sila ang magdidikta ng minimum na rollback at maximum na price hike. Pero kapag nawala na ito ng bisa, mawawalan na rin sila ng kapangyarihan na magtakda ng minimum at maximum na presyo. Kabilang umano ang kapangyarihang ito sa kanilang iminumungkahi sa Kongreso at Senado na maibigay sa kanila para sa posibleng pagrerepaso ng Oil Deregulation Law. Matatanda ang ipinababasura na ng ilang transport group ang naturang batas bilang solusyon sa serye ng mega oil price hike bukod pa sa pagtatanggal ng excise tax at VAT sa mga oil product. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natabunan na ng lupa ang kalahati ng nasusunog na sanitary landfill sa Navotas ayon sa Department of Public Works and Highways. Sa anya, handa na ring tumulong ang Japanese government para mapabilis ang pag-apula sa mapanganib na usok. Ang buong detalye tinutukan ni Edwin Duque. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na nasa kalating porsyento na sa 44 hektaryang basura sa Navotas Sanitary Landfill ang natabunan na ng lupa na nagpahina sa lumalabas na usok mula ng masunog 2 linggo na ang lumipas. Matapos personal na nagtungo sa lugar kaninang umaga. Kasama dito iba't ibang ahensya ng gobyerno mula sa DPWH Navotas, Malabon, Central, NCR kasamang DNR, Coast Guard, Bureau of Protection at Navotas LGUs. Dahil sa matinding matigil-tigil na usok na nakapikto na sa iba't ibang kalapit na syudad at lalawigan. Tutulong na ang Japanese government ng JICA na esperto dun para masolusyonan ang walang tigil na usok. Nais ng JICA na patagin ang naturang bundok na basura bago tabunan ng lupa para mapabilis at makita ang pinagmulan ng usok mula sa ilalim nito. Dumating sa lugar ang mga bagong truck ng DPWH mula sa National Capital Region, Bulacan at Pampanga para makatulong na rin sa pagtampak ng basura. Para sa BCTV Network News, ako sa Aris 23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nabaril ang isang pulis ng rumisponde sa insidente ng umano'y illegal discharge of firearms sa Arnai sa Pasay City. Sabi sa DZRH News ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, pinaputukan ng suspect ang mga rumisponding pulis. Nagpalitan pa ng putok ang mga pulis at suspect na mabilis nakatakas. Tukoy na ng pulisya ang 28-year-old na suspect na hinahunting na sa mga oras na ito. Dinala naman na sa ospital ang biktimang nakatalaga sa Substation 2 ng Pasay City Police Station. Sa mundo ng basketball, parehong pasok sa quarterfinals ang men at women's team ng Gilas 3x3 para sa Asian Beach Games sa China. Tinapos ng Gilas Women ang group stage na may malinis na record, habang 2 talo naman at 1 panalo ang para sa men's. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Walang bahid ng pagkatalo ang Gilas Pilipinas Women 3x3 matapos walisin ang elimination ng 2026 Asian Beach Games at umabante sa quarterfinals. Tinapos ng Pilipinas ang Group C campaign sa pamamagitan ng 21-15 na panalo kontra sa Kyrgyzstan para sa malinis na 3-0 record at direktang pwesto sa playoffs. Pinangunahan ni Reynalyn Ferrer ang kupunan sa 8 puntos, habang nag-ambag si Mika Katcho ng 7. Magugunit ang nauna ng tinalo ng Gilas Women ng Indonesia with 15-11 score at Macau with 21-9.
Samantala nakapasok din sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas Men 3x3 sa kabila ng 21-14 na pagkatalo kontra sa Iran. Ito ang unang talo ng kupunan, ngunit sapat ang kanilang 2-1 record, mga panalo mula sa laban kontra China at Macau upang manguna sa Group A at makausad sa susunod na yugto. Nanguna si Jeff Manday na may 9 na puntos habang nagdagdag si Nick Cabanyero ng 5 sa panig ng Pilipinas. Susunod na sasalang ang parehong kupunan sa quarterfinals na gaganapin ngayong araw ng Martes. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson inihahanda na ang kanyang Chairman's Progress Report hinggil sa maanumalyang flood control project. Sa MBC TV Global, bilang ng mga nasawi sa salpukan ng 2 tren sa Indonesia, umakyat na sa 4. Halos 4 na po naman ang sugatan. At sa Showbiz Spotted, TV personality Kuya Kim Atienza, isa ng Certified Mental Wellness Facilitator. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ipipresenta na ni Senator Ping Lacson ang kanyang partial committee report kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects kahit ito'y kulang pa ng 3 pirma. Ayon kay Lacson, dadaan ito sa kanyang privilege speech kapag nagbalik sesyon na ang Senado. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nakahanap ng paraan si Senador Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee upang maipresenta sa Senate plenary ang kanyang report sa isinagawang investigasyon sa flood control anomaly. Ito ay sa inihahanda niyang Chairman's Progress Report na ipipresenta sa pamagitan ng privilege speech sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa susunod na linggo. Ayon kay Lacson, kulang pa ng 3 pirma upang makuha ang 9 na kailangan ang kanyang partial committee report hanggang kahapon. Paliwanag ng senador, hindi na niya kailangang konsultahin ng makasamaang senador kapag padadaanin sa privilege speech ang kanyang report. Nang hihinayang si Lacson na mapanis lang ang kanyang rekomendasyon kapag ito ay hindi na ilahad sa plenary. Pagkatapos ng kanyang privilege speech ay maaari na itong maibahagi sa Department of Justice at Ombudsman upang magamit sa kanilang investigasyon. Tiniyak nitong kung ano ang laman ng naunang nag-leak na partial committee report ay yun pa rin ang laman ng Chairman's Progress Report. May ilang pagbabago lamang dahil sa mga pinakahuling kaganapan. Kabilang sa kanyang naunang rekomendasyon ay ang pagharap ng kaso laban kina Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at iporsige ang investigasyon kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico. Ang 6 na lumagda sa partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee ay sina Lacson, Senate President Tito Soto, Senator Erwin Tulfo, Senador Bam Aquino, Senador Risa Ontiveros at Senador Kiko Pangilinan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawal na lumabas ng bansa si Senator Francis Chis Escudero at kaibigan nitong negosyante na si Maynard Ngu. Kasunod ito ng inilabas na Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Sandigan Bayan 6th Division kaugnay sa pagkakasangkot ng dalawa sa flood control kickback scheme. Si Ngu ay ang itinuturo ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na pinagbigyan niya ng 280 million pesos na pondong commitment kay Escudero at ang umano'y bagman ng senador. Matatandaang si Escudero naman ang sinasabing tumanggap umano ng kickbacks mula sa umano'y contractor na si Lawrence Lubiano na nag-donate ng 30 million pesos sa kanyang pagtakbo noong 2022 elections. Una nang itinanggi ni Escudero ang nasabing mga aligasyon laban sa kanya. May
May kakasuhan pang mga individual ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng sinalakay na KTV bar sa Pasig City kamakailan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, tinatrabaho na nila ang karagdagang asunto na ihahain sa mga susunod na araw. Idiniin niya na wala ring kawala sa posibleng kaso ang mga individual na unang pinakawalan at hindi kinasuhan kung may sapat na ebidensyang makakalap laban sa kanila. Nag-iingat ang Bureau sa case filing, sabi ni Matibag, upang masiguro na matibay at hindi ito mababasura o mateteknikal ng korte. Sabi pa ng direktor, patuloy na nakikipag-ugnayan ng NBI sa DOJ Interagency Council Against Trafficking para sa case build-up. Una nang kinasuhan ng NBI ang misis ni dating Congressman Mike Defensor na si Julie Rose Defensor at anak nilang si Miguel Gabriel Defensor. Pilipinas, para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Martes, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa kung saan mainit at malinsang ang panahon ng ating mararamdaman. Asahan ang maliwalas na panahon sa Luzon at Visayas, ngunit mag-ingat sa napakatinding init lalo na pagdating ng tanghali at sa hapon. Sa ilang bahagi naman ng Mindanao, may tsansa ng mga pag-ulan dulot ng easterlies pa rin at pinag-iingat naman sa banta ng landslide at flash floods. Samantala, para sa ating heat index ngayong araw, asahan po ang aabot sa 42 degrees Celsius. Ang madadamang init dito sa Metro Manila, habang pinakamataas naman na madadamang init sa Sangley Point, Cavite City, na aabot sa 44 degrees Celsius, habang 43 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Pangasinan, Puerto Princesa, Palawan at Butuan City, Agusan del Norte. Samantala, usapang trivia naman tayo. Alam mo ba na mayroong hayop na pinatunayan ng hashtag Sleep is Life? Dahil kaya ng hayop na ito na matulog ng hanggang sa 3 taon. Oo, hindi lang yan beauty sleep, kundi parang hibernation, kaso may extension. Alamin na dis, anong hayop nga ba ang kayang matulog ng 3 taon? Kapag sobrang init o sobrang tuyo ng panahon, hindi makakahinga ng maayos ang mga snail o suso at nauubos ang humid sa kanilang katawan. Kaya para hindi sila mamatay, nagkukulong sila sa loob ng kanilang shell at naglalabas ng manipis na layer ng mucus para isara ang bukana o opening. Ang tawag dito ay estivation. Ito ay parang hibernation pero sa tag-init ginagawa imbes na sa taglamig. Sa panahon ng estivation, sobrang bumabagal ang metabolism ng snail. Hindi sila kumakain, umiinom o maski gumagalaw. Halos lahat ng proseso sa kanilang katawan ay parang nakapos. Sa ganitong kalagayan, kaya nilang manatiling tulog hanggang 3 taon. Kapag umulan na uli at tumaas ang humid sa kapaligiran, gigising na ang mga snail, lalabas sa kanilang shell at parang walang nangyari at handa muling maghanap ng kanilang makakain. Dahil dito, ang mga snail o suso ang itinuturing na pinakamatagal na nakakatulog o nakakapag-hibernate na hayop sa buong mundo. Kaya sa susunod na makakita ka ng snail na parang walang ginagawa, huwag mo isiping tamad ito o kaya naman ay patay na. Baka kasi nasa deep sleep mode lang ito, kaso hanggang 3 taon. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Umakyat na sa 4 na katao ang nasawi at 38 ang sugatan sa salpukan ng 2 tren sa Indonesia. Samantala, nagsimula namang ayusin ng ilang Palestinians ang nasirang Gaza Strip, epekto ng digmaan habang hinihintay ang umano'y pangako ng Amerika na US Master Plan. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Indonesia. Umakyat na sa 4 na kataong nasawit halos 40 sugatan sa salpukan ng 2 tren sa Bekasi City kagabi. Kasalukuyang hindi pa tukoy ang dahilan ng pagbangga ng 2 tren pero agad nang inuna na ilikas ang ilan sa mga natrap na pasahero sa loob ng sasakyan. Saan nasa 20 ambulansya na rin ang rumisponde sa insidente para agad na madala sa ospital ang mga biktima. Ayon kay Deputy Speaker ng Indonesian Parliament Sufmi Dasko,
maaaring madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi, ngunit umaasa siyang mabilis na makumpletong paglikas sa mga pasahero. Samantala, balita naman mula sa Gaza. Matapos sa naging mahabang digmaan na naganap sa nasabing Palestinian Strip, nagsimula ng mga residente na ayusin ang ilan sa mga pangunahing daan gamit ang mga gumuhang gusali. Ayon sa United Nations Development Program, panimulaan nila ito na muling itayo ang nasirang syudad habang naghihintay sa dapat sanay proyekto ng Estados Unidos. Magugulit ang simula ng taon nang ipropose ng Amerika sa binuo nitong Board of Peace na ayusin ng Gaza bilang high-tech at tourist-driven city na tatawagin pang Rivera of the Middle East. Sa ngayon, sinimulan na rin tanggalin ang nasa tinatayang higit 60 milyong tonelada ng mga bato mula sa naging epekto ng digmaan ng Israel at Hamas. At yan naman nakahanap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, lalo pang pinagtibay ng TV host na si Kim Atienza ang kanyang advokasya pagdating sa usapin ng mental health. At Angelica Panganiban, nagbabala sa publiko laban sa mga scammer na ginagamit ang pangalan ng kanilang pag-aaring resort sa Subic para makapanloko ng guest. Narito ang aking report. Isa ng mental wellness facilitator si Kim Atienza. Ito'y matapos makumpleto ng TV host ang 8-hour workshop on mental health first aid sa ilalim ng DMR Psychological Services. Dilingid sa kaalaman ng nakararami ang advokasya ni Kuya Kim pagdating sa usapin ng mental health. Inspirasyon ang kanyang yumaong anak na si Eman. Sa pinakahulingang post ng TV host, ibinahagi nito ang isang lumang video ng dalaga habang nasa Amerika at may caption na "It's been 6 months since you've left." Habang kamakailan lang din, shinare naman ni Kuya Kim na kanyang iniipon ng mga iniwang letters sa mga dumadalaw sa anak. Samantala sa iba pang balita, nagbabala naman ang aktres na si Angelica Panganiban laban sa mga scammer na ginagamit ang pangalan at picture ng kanilang pag-aaring resort sa Subic para makapanloko ng mga guests. Kasabay niyan ay nilabas ito ang kanilang official page, gayon din ang legit na email address at contact numbers ng Mangrove Resort Subic. Para naman sa mga nabiktima, payo ng aktres na agad i-report ang insidente at ipagbigay alam sa pamunuan ng Mangrove. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga otoridad para maimbestigahan ito. At sa aking pagbabalik, Pinoy singer Matthew Nyosa pasok na sa Grand Finals ng Britain's Got Talent matapos muling makakuha ng Golden Buzzer. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Abangan sa aming pagbabalik, kabi-kabilang welga ng mga manggagawa inaasahan sa Labor Day. Sa MBC TV Sports, ikalawang ginto ng Pilipinas sa Asian Beach Games. Nasungkit ng 24-year-old athlete na si Leonard Grospe. At sa Hoy Bawal Yan, parusa sa pagbebenta ng mga produktong higit sa Suggested Retail Price o SRP. Alamin, yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Ikinakasana ng ilang labor groups ang kanilang kilos protesta sa darating na Mayo 1 o Labor Day. Ito ay upang ipanawagan ang pagsuspinde sa excise tax sa langis at ang taas sahod sa mga ordinaryong manggagawa. Naritong report ni Val Gonzalez. Wala na raw nakikitang mga manggagawa na makikinig pa ang gobyerno para tugunan ang matagal ng hiling na ibasurang value-added tax o VAT at suspendihin ang pagpapatupad ng excise tax. Kaya magpapakita raw ng matinding galit, lalabas at magwiwelga ang mga ito sa Mayo 1 Labor Day. Ito ang panawagan ng koalisyon ng iba't ibang grupo ng manggagawa na anilay sawa na raw sa kakarampot at hindi na makasalba sa pang-araw-araw na kita. Ayon sa National Wage Coalition na binubuo ng BMP, KMU, Nagkaisa, TUCP at iba pa, sabay-sabay nakikilo sa mga manggagawa mula sa iba't ibang sektor sa buong bansa. Bitbit ang panawagang sahod ay itaas at ibaba ang buwis.
titipunin ng koalisyon ang mga protesta simula alas 7 pa lamang ng umaga sa Welcome Rotonda at magmamarcha sa Espanya patungo sa Mendiola para sa malawakang kilos protesta sa araw ng paggawa sa Biyernes. Pupwersahin ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang gobyerno para makinig at pumosisyon sa mga panawagan ng mga manggagawa. Kaya sa Mayo 1, iniimbitahan ko po mga boss, sa lahat ng mga manggagawa na gustong itaas ang sahod, ibaba ang buwis, yung umaaray sa bill nyo sa Meralco, yung hirap na bumili ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Kung inis na kayo, galit na kayo, wag lang puro sa social media ang galit natin. Lumabas na ho tayo. Mayo 1, alas 6 ng umaga, punuin natin mula Welcome Rotonda hanggang Mendiola. Yun po ang aking imbitasyon at panawagan ng buong National Wage Coalition. Iginigiit ng mga lider manggagawa na hanggat walang konkretong aksyon ng administrasyon sa dagdag sahod at pagbaba ng buwis, tuloy ang kanilang panawagang welga at magpapatuloy ang pag-iingay sa kalsada. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tatlo ang naitalang sugatan matapos mabangga ang isang pedestrian ng isang motorsiklo sa Hermosa, Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sugatan ng 3 katao matapos mabangga ng motorsiklo ang isang pedestrian bandang alas 6:20 ng umaga sa kahabaan ng Barangay Road sa Sitio Tama, Barangay Kulis, Hermosa, Bataan. Sangkot sa insidente ang isang Skygo King 150 na minamano ng isang alias Jason. Kasaba ang kanyang paserong babae at tumatawid na isang babae. Ayon sa investigasyon, nabangga ng motorsiklo ang biktima habang tumatawid sa karsada. Dahil sa pagkakabangga, sugatan ng biktima. Ganon din ang mag-angkas sa motorsiklo matapos sumemplang. Agad na isinugod sa ospital ang mga nasugatan habang dinala naman sa impilan ng pulisya ang motorsiklo para sa kaukulang aksyon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa 11 katao ang naaresto sa 11 magkakahiwalay na anti-drug operations na isinagawa ng Police Regional Office 11 o PR11 mula alas 6 ng umaga ng Abril 27 hanggang alas 6 ng umaga ng Abril 28, 2026. Batay sa ulat, nakumpiska ng mga otoridad ang kabuuang 70.54 grams ng illegal na droga, kabilang ang 49.5 grams ng inihinalang shabu at iba pang marijuana. Tinatayang umabot sa 485,612 pesos ang kabuuhang standard drug price na mga nasamsam na illegal na sangkap. Ayon kay PR11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga sa rehiyon. Patuloy namang naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga narestong individual. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod nga ng Rias na Baka ng Bani, Pangasinan Municipal Police Station ang isang 37 anyos na binata na residente ng Barangay Chief Bani matapos itong maaresto alas 12:20 ng hapon kahapon sa kanilang barangay. Batay sa ulat ni Bani Chief of Police Major Jordan Tomas, ang pagkaaresto ng kanyang mga tauhan sa suspek ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Alamino City, Pangasinan sa kaso ng paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na may criminal case number 8558-A na pinagkalooban naman ng korte ng piyansang 150,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon nananatili pa sa kustodiya ng Bani Police Station ang akusado dahil sa kabiguan pa nitong makapaglagak ng nasabing piyansa. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aristartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 158 na itinuturing na wanted na nahaharap sa iba't ibang kaso ang naaresto sa paglulunsad ng police operation sa lalawigan ng Northern Samar
Mula ito April 1 hanggang 25 taong kasalukuyan. Ang Northern Samar Police Provincial Office ang mayroong pinakamaraming naaresto sa mga police provincial offices at city police offices sa buong Eastern Visayas. Kabilang dito ang pagkakaresto sa 11 na kinikilalang most wanted persons, 37 ang tinatawag na other wanted persons. Samantala, 5 naman ang nahuli ng otoridad dahil sa illegal fishing, 10 dahil sa illegal logging, 16 sa illegal gambling at 79 naman ang lumabag sa Republic Act 4136 o tinatawag na Land Transportation and Traffic Code. Ayon sa Northern Samar Police Provincial Office, ang pagkakaristo bunga ng mga intelligence operations, ugnayan sa mga stakeholders at epektibong paglulunsad ng mga arrest operations. Tiniyak ngayon ang Northern Samar Police Provincial Office na patuloy ang paglulunsad ng operasyon laban sa mga wanted, kabilang ang mga wanted na ilang dekada nang nagtatago sa batas. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtaas ng bilihin, maraming vendors at retailers ang napipilitang magtaas din ng kanilang paninda. Gayunpaman, nagtatakda ng halaga ang pamahalaan sa mga piling bilihin para naman hindi mabigla ang mga mamimili at maging abot kaya ito. Ngunit ang iba, talaga namang nananamantala. Ano kaya ang parusa sa mga nagtitinda ng higit sa SRP o Suggested Retail Price? Alamin ito sa report na ito. Isa sa mga tungkulin ng Estado ay mas siguro ng mga basic at prime commodities o yung mga pangunahing bilihin ay mabibili kung hindi man sa mura, kung hindi sa makatwirang halaga. Kabila sa mga basic necessity ay ang bigas, mantika, itlog, gatas, iba't ibang uri ng gulay at asukal. Habang mga prutas, bawang, sibuyas at mga dried beef at pork ang mga tinuturing naman na prime commodities. Ito ay para protektahan ng mga consumer laban sa pang-hoard ng mga produkto at pananamantala lalo na sa panahon ng kalamidad at nationwide inflation. Gayunpaman, marami pa rin mga nagtitinda ang kanya-kanya sa pagtatakda ng presyo ng kanilang mga paninda na higit sa mga SRP o Suggested Retail Price na itinakda ng gobyerno. Kaya kung mapapansin, iba-iba ang halaga sa iba't ibang pamilihan at bagaman magkakalapit ito, mayroon pa rin talagang sumusobra sa patong at hindi na makatarungan ang presyo. Ayon sa Republic Act No. 7581 o Price Act, ang sino mang mahuli at mapatutunayan na lumalabag sa price ceiling na itinakda ng pamahalaan ay maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon o pagmultahin na hindi bababa sa 5,000 piso at hindi higit sa 1 milyong piso. Samantala, maaari namang multa at pagkakakulong ipato sa may sala, depende yan sa magiging desisyon ng korte. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang pinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Asian Beach Games update pa rin tayo dahil nakuha ni Leonard Grospe mula sa athletics team ang ikalawang ginto ng Pilipinas sa naturang torneo. Dinomina ng 24-year-old athlete ang men's high jump matapos malampasan ang 2.05 meters. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Naghatid si Leonard Grospe ng ikalawang gintong medalya para sa Pilipinas matapos dominahin ang men's high jump sa 2026 Asian Beach Games sa China. Lalampasan ni Grospe ang 2.5 meters upang makuha ang ginto, habang sina Po Tingye at Hao Zhang ay nagtapos sa parehong taas, ngunit nasilat sa silver dahil sa countback. Sinimula ng 24-year-old Filipino athlete ang kanyang kampanya sa 1.90 meters na agad niyang nalampasan sa unang subok, matapos laktawan ng 1.80 meters. Kinailangan naman niya ng 2 attempts sa 2 meters bago malinis sa isang attempt ang 2.5 meters na siyang nagbigay sa kanya ng panalo. Samantala, tig 2 attempts ang kinailangan nila Ye at Zhang upang malampasan ng parehong taas. Ito ang ikalawang ginto ng Pilipinas sa torneo matapos ang panalo ni Alexandria Enriquez sa women's 63 kg jiu-jitsu event noong Huwebes. At dyan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. #the double golden buzzer diva.
For the second time around, nakasungkit ng Golden Buzzer ang Pinoy singer na si Mati Hunyosa sa Britain's Got Talent. Ang performance na naging daan para umabante siya sa Grand Finals. Panoorin sa Showbiz Report na ito. Sa ikalawang pagkakataon, nakatanggap ng Golden Buzzer ang Pinoy singer na si Mati Hunyosa sa Britain's Got Talent Season 19. I feel crazy right now! Life is not real! Oh my God! And this time, nagmula naman ito sa huradong si Amanda Holden matapos ang kanyang powerful rendition ng Dream On ng Aerosmith. Maybe tomorrow the good Lord will take you away. Dahil dito, diretso Grand Finals na ang ating kababayan kung saan ang magiging laban ay base na sa score ng mga hurado at audience votes. That was a stellar masterclass performance of how to deliver a Class A vocal. Well done. Bago sumabak sa Britain's Got Talent, minsan din naging contestant sa Idol Philippines si Hunyosa na taga Mandaluyong City. Sa ngayon, naninirahan ito sa Glasgow, Scotland kung saan naman siya nagtatrabaho bilang musical theater actor at part-time waiter. Kung matatandaan, umabante sa semifinals ang singer matapos unang makatanggap ng Golden Buzzer mula kay Simon Cowell dahil naman sa kanyang Purple Rain performance. Para sa MBC TV Network News at One Showbiz, Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipina. Balik sa inyo, Miss Karen and Jewel. Maraming salamat, Showbiz Angel. Iyan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Ouyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.